Ayun, alright. Hello guys. Good day sa inyong lahat. So this is Prof. M's Adventures once again. And ngayon ay bibiyahe tayo. Ang ating itineraries today, we will try our best by tomorrow, bago man lang mag-lunch, marating natin yung second highest point. Dati kasi ang galing na tayo sa yung new highest point. Then ngayon, sa may Atok naman tayo. Yung former highest point, and then we will go to the tourism center of Atok, Benguet. Yan. And then ang pinaka main agenda natin is marating yung Northern Blossoms. Ayan, yung flower farm doon sa may Atok, Benguet, kasi tamang tama February 1 ngayon. February ito na bukas. Ayan, February 1 ngayon, Sabado ng gabi. It's around 9 o'clock in the evening. Andito tayo sa Muntinlupa pa lang. And then tomorrow, hopefully makarating na tayo ng Baguio hanggang sa may Northern Blossoms. Okay? So, tatry natin ngayon yung chilling temperature nila, kung totoo ba talaga yon na 9 degrees doon. So, equip tayo ng yan, kasama natin. Actually, tinake ko yung opportunity kasi merong seminar si Mrs. sa Baguio. So sabi ko, sige tara, sasama ako, hatid kita. So it's gonna be another long ride. Okay? So sige, intro muna tayo guys. Hello everyone. Ayan, we are now here in fast forward ko na So dito na tayo sa monumento ni Bonifacio. So ayan, we're now entering Caloocan. Ayan. Then after nito, Valenzuela. And then as usual, Bulacan. Pero yung dadaanan ko ngayon, dahil mabagyo tayo, hindi ako dito dadaan sa may Nueva Ecija. Pagkos, dadaanan ko itong Pampanga, Tarlac, ayan, Pangasinan, La Union. Yun ang magiging biyahe natin tonight. Pero syempre, it's around oras ba? 10:46, siguro maya konti, mga alas 12. Pag nakaramdam na tayo ng mahiwagang antok, edi muna tayo. Stop over tayo sa kahit kung anong hotel lang makita natin. Idlip tayo, refresh, pagising na umaga, ligo, madaling araw, then take off uli. Yun, ganoon ang gagawin natin, para hindi naman tayo totally tuloy-tuloy. Kaya ang hirap pagka bugbogan na naman pagka minadali natin to. Okay, sige, mamaya na lang uli pagka nakakita na tayo na matutulugan natin sa biyahe. Okay, so yun guys, we are here in Pampanga na. Yan, hindi na ako nag-vlog tonight kasi wala din naman masyadong makikita. Yan. So yan, we're crossing now here in Pampanga from Bulacan. Yan, mula sa magandang kalsada. Yan, madilim na. Madilim at bako-bakong kalsada na. So di wow. Yan, sige. Tuloy lang ang biyahe natin, approximate, kung diretsuhin natin to, mayroon pa tayong 5 hours and 24 minutes hanggang doon sa second highest point. Pero syempre hindi naman diretsuhin to, magpapahipahinga tayo nito. Maliban na lang kung dalawin na tayo ng antok, at mayroong madadaanan na motel, di idlip tayo. Okay,
Nandito na tayo ngayon sa Tarlac City. Yan. At dito muna tayo magpapalipas ng gabi. So ang target namin ngayon is dito sa may Togo na lang. Totoo. May Togo, Tarlac City. Para medyo mura-mura. Then we will just continue the journey tomorrow morning. Yan. So yan muna ngayon A few moments later. Hello everyone, good morning. Ayan. So we're back on the road. Ayan. Hindi ko na binidyoan yung kagabi kasi ba't ko pa bibidyoan? Nasa Sogo lang naman kami. Yes, putek. May mga lubak. Nakita yon. Anyway, so right now we are here currently in Tarlac City pa rin. Ayan. Pero paalis na tayo. Kaya lang, i-on natin yung Google Map. Mamaya, tara ligaw-ligaw tayo. Yun. Tuloy na ang biyahe natin patungong Baguio. Yan. So, dito pa rin tayo sa dito pa rin tayo basically sa MacArthur Highway. Yan, mga nasa around 88 kilometers pa bago tayo makarating sa ating destination. Anyway. Ayun. It's Sunday morning. Happy Sunday. So, yun na nga, like I said, we decided na mag-stay na muna sa para makapagpahinga, makatulog. Kasi nga bumibiyahe na kami since 9 PM. Tapos inabot na kami ng around 1:30. Binabagtas namin to MacArthur Highway. At syempre, hindi maiwasan, pareho na kami pagod na antok. Yan. So ngayon, ito na yun, akyat na talaga kami ng akyatan ng Baguio to. Diretso na to. So ayan, welcome to to? Paniki. Yan, Tarlac. Welcome to Paniki, Tarlac. Yay! Diba? Malayo-layo pa to. Almost 3 hours and 40 minutes. Tuloy lang ang biyahe. So ayun, we just entered here in Rosales, Pangasinan. Yan. So nakalampas na tayo sa lalawigan ng Tarlac. And right now, andito na tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Then after nitong lalawigan ng Pangasinan, ang sunod nating lalawigan ay La Union. Yan. So dire-diretso lang ang biyahe. So marating natin yung tutunguhan natin. Medyo konting malayuan pa. 3 hours and 16 minutes according to Google Maps. May bypass pa yata kami dadaanan dito. Ewan ko lang kung saan to. Nalaman na lang mamaya. So ayan, for now, biyahe-biyahe muna. Siguro may konti kakain mo sa kami nito. Saka CR ulit. Sige. Yun. Nasa mahabang tulay tayo ngayon. Ayan. Pinalipad yung may pigeon na pinalipad. Ang racing pigeon. Ayan. Tulay ng Rosales. Pangasinan. And Villasis. Yan. Siguro gusto tayo mag-break pa sa Villasis o bahala na. Saan abutin ng gutom. Ha? Hindi pa naman. Parang gusto ko lang magkape ba? Ay, bongo! Diba? Hindi may pagkakaila. Mayaman talaga si Bongo. Bill
Yes, is the vegetable bowl of Pangasinan. Yan. We're here na. May masarap tayong kinainan dati dito. Hindi ko na lang maalala kung saan. Sana makita pa natin. Ayun, so guys, dito na kami sa may season Pangasinan. So medyo malapit-lapit na rin packet ng Baguio ito, no. Stop over muna kami yan sa 7-Eleven para magkape. Dire-diretso na to, akyat na ito. Wala lang hintuan ito. Siguro kung hihinto pag may lang, may hihihi o di kaya magpapagas. Ayan, kasi kalahati na lang ulit yung tanko. Pakto lang ito, no. So let's go na. So here we are again. Ayan na, biyahe na dito tayo sa may season Pangasinan. Ayan, konti na lang. Lapit-lapit na ito. Pagdating ng Rosario nito, akit na tayo ng ang Rosario pa Pangasinan o La Union, hindi ko lang alam. Basta doon. Then tayo ay dadaan sa Cannon Road. Ayan. So I can see the mountains now. Diyan na. Although approximately mga 1 hour and 30 minutes bago pa tayo makarating ng Baguio. Ayan. Malapit-lapit na yun. Yun nga lang, mga around 2 hours and 40 minutes kung dire-diretso tayo according sa Google Maps, no. 2 hours and 40 minutes papuntang hanggang hanggang Atok, Benguet, no? Hanggang doon sa may second highest point. Ayan, apuntahan ulit natin yun. Daanan lang natin, picture lang tayo doon, tabi tayong sticker, tapos baba na ulit. Okay, pinapa-detour tayo dito. Hindi na. Dito tayo, sabi ng Google Map, dito daw eh. Ayan. Detour daw dito. Bakit? Ano ba meron dito? Sige, mga ewan. Saan tayo pupunta? Ayun na yung ng La Union. Hindi na Riverside. Hindi na dadaan dun sa may Arco. Hindi mo tayo mag-picture na dun. Sige, sundan natin to para mas mabilis. Kumbaga magmi-meet na doon sa may... Okay, sige. Kasi palikunan ng yan, yung Cannon Road na yan eh. Sige na, diretso na tayo. Sundin si Google Map. Minsan lang yan. Ang tawag dito ay Riverside. So around 4.2 kilometers sa Cannon Road na tayo, babagsak. Yan. Sige, tara, sugod. Dinidetour dito para hindi, baga main road yun eh, sa may Arco ng La Union. So basically wala pa tayo sa La Union. Nasa ano pa lang tayo, Pangasinan. Yeah, first time ko rin tumaan dito sa sa detour, parang bypass. A few more meters, tatagpo na tayo dyan sa may daanan, sa may Cannon Road. Ang tanong, madaanan kaya yung Arco ng Benguet? Sana hindi ko lang din sure. 84 kilometers pa. May gasolinahan kaya maano dito? Gasolinahan lower than na tayo, kalahati eh. Tingnan natin, we will see. Meron yan, imposible wala yan. Yung Google Map na to kung saan sa atin dinadaan eh. Pag may di boteng gasolina dyan, pwede tayong isang bote muna. Parang wala.
Yun. Eto na. Hindi na tayo dumaan dyan sa may tulay na yan. At nagtagpo na tayo dito sa ito nga, sa Cannon Road. Ayan na, Cannon Road na tayo. I need gas. Hindi, alam ko along the way meron yan. Welcome to Cannon Road. 32 kilometers Baguio. Kaya ng gasolina. So hinay-hinay lang tayo sa mga curbs. At nararamdaman ko na yung lamig. Yung lamig na nandito because of the forest. Hindi pa ito yung lamig ng Baguio na talagang ano, chill. Right, deboting gas. Sana meron. Ayan lang, wala, puro prutas. Yun o, amazingly beautiful. Alang, ang moist na yung camera ko. So beautiful. Saan? Ingat tayo. Diba? Ganda ng Pilipinas. Ako may instant shower. Huwag mo kami basahin. Yes. Oh grabe. Woo! I miss the place. Tayo. Di ba nag-Lion Shed na tayo noon? Ito din yun. Oo. Lion Shed ang dulo ng Cannon Road. Labo ng video ko. Ganda. A few moments later. Ayun, hindi ko na-record yung paakyat, yung pababa na lang. Ayan, be careful. Slowly but surely. Atras yung kotse kanina eh. Ayan. Ito yung nasirang daan sa mga nakaraang mga shear line at saka mga tag-ulan. So hindi pwede sa mahinang nilalang. And we just survive it. Ayan, di ba? So ulitin, hindi ko na record yung kalahati. Ang kulit eh. Wala pa yan. Marami pa yan. Hindi pa ano yan. Ilang kilometro pa ba? Kaya pa yan. Abot pa ng kung saan yan. Alright, we're continuing here in Cannon Road. Yan. Ihayop na Google Map to. Bigla tayong dinasa kung saan shortcut na naman eh. Dito rin ako nakapagpagas. Ayan. So ayun, stop over tayo dito sa may Cannon Road, Flying V, gasoline station. Medyo kinabahan si Mrs. kasi pulay-pula na yung gasolina. Meron din naman palang gas station dito sa Cannon Road. Ayun, naka full tank na tayo, so okay na, wala na yung kaba niya. Ayun, nasa CR. And then dire-diretso na tayo sa biyahe natin, okay? We're back. Ayan na, full tank na ulit. And we will continue our journey to Baguio. Ingat, ingat. Ayan. Paliko. Oops. Unahin natin itong mga foggy riders. Okay, let's move.
Okay. Ayan, dire-diretso na tayo. Yan ang atrasan to. Di tulad kanina, medyo atrasado. Kasi namumula na yung gasolina. Ayan na, huwag mo sabihin pag yan. Yun na pa kami nagtatalo kung pag o usok nagsisiga. Yan, nanalo ako nung alauna na madaling araw. Hindi pag, siga. Ayan, lang. Ayan, tuloy lang ang akyat natin. Ayan, medyo na nakikita sa Google Map, medyo sigsag-sigsag pa yan, pero kaya yan. Yun o, magandang lugar. Woohoo! Diba? Yung magsi-seminar dyan, kung sumabay ka sa bus, wala kang ganito experience. Andun ka lang sa bus, dungaw-dungaw ka lang doon. Diba? Unlike ngayon, may private driver ka. Sige mga pogi, kaya nyo yan. Bilib talaga ako sa mga bikers na yan eh. Ang lalakas na stamina ng mga yan. Ano to? Yung spearhead, nauna oh. Grabe. Malakas na mga binti eh. And still enjoying the beauty of Cannon Road. Yan. Diretso tayo. Sarap bumiyahe sa Pilipinas. Ito yan. So, dito na tayo sa toll gate. Papuntang Baguio. Ayan. Benguet. 12 kilometers until Baguio. Tuloy pa rin ang biyahe. Ayan o. Ito yung ginawa nilang mini tunnel para yung landslide sa taas na daan, hindi sa kalsada. Ayan o. Ayan. Ayan, one of the best solutions para hindi na nag-clear dito ng ng mga bato from the landslide. Ingat ka lang tayo dito. Diba? Ayan o. Dahil sa mga landslide. Ayan. Ito sa mga way para ma-prevent na dito sa kalsada nagpo-fall or kada landslide clearing operation sila. Di gawa na lang natin ng bubong. Malikabok nga lang. Yun, so we are now here at the Lion's Head. Huwag tayo bumaba, Nay. Mag-selfie na lang tayo. Baka no parking dito. Ito na lang. Bila tayo. Sakin eh. Ay, nako. Yan. Selfie lang. Yan, anyway. So, Lions, okay na yan, okay na yan. Tatawid tayo. Bye Lion's Head. Nakailang punta na tayo dito eh. At mula dito sa Lion's Head, ilang tarik na akyat pa to. Ayan, kaya yan. Ayan, sige, isa-isa. Kaya niyan. Okay, buelo. Yeah! Woo! Sige. Alright. At ayan. Ahon.
Ahon malupit. Lupit ng mga bikers oh. Grabe. Diba? What a view. So ayun guys, nandito na tayo sa Baguio City proper. Coming from Cannon Road, from the Lion's Head, ito na tayo. Nasa may city proper na tayo ng Baguio. At dire-diretsuin na natin to, hanggang makarating tayo doon sa may Atok. Kasi para para mabilis na yung biyahe. Dire-diretso lang. Ito may Google Map naman tayo. Sundin natin kung ano sinasabi ng mapa. Yan. Yan. Yun ang camera pag may magandang view. Saan na ba to banda? Hindi ko na alam saan banda to. Dito sa Baguio. Sa doon. Diretso. This is Kabjan Hay. Panagbenga Park. Welcome to Panagbenga Park. So basically flowers park. South Drive. Parang dito yung ito yung ito parang itaas ng teachers camp. Lang. Yeah, beautiful view again. Woohoo! The mountains. Hindi naman na yung ulap mo, nag-iisa doon. Parang wala lang. Cute. Introvert. Oops. What happened here? Why sudden stop? Hazard. Nagpa-parking. Yung trip mo pre. Wala na kami Hindi kayo maintindihan grabe yung kalsada. Tawagin ang tawagin tumagan to Siko. Sikong ahon. Yun. Ito na, main road na. Gas station nga So, pakaliwa, pabalik ng Baguio. Dito tayo ngayon. Pag dire-diretso na tayo doon mamaya. Ngayon, here we go. Atok. 1 hour and 14. I smell what smell is that? Parang nilulutong bagong. Okay, National Toll Gate. Medyo mabagal lang nasa unahan natin dahil truck. Ayun, may tumatabi. Yun. Ikita nyo ngayon, puro pine trees na yan. Although hindi ganong kalamig dahil tanghali na. So yun ang kagandahan ngayon. Hindi katulad ng punta namin dati dito, maulan pa, yung lamig hindi hindi lang nangangagat, nananakit. Yan. Kaya yung mga kamay ko ngayon, yan, hindi siya numb. Okay na okay siya. Yan, kaya may enjoy mo. Pag ganitong oras talaga may enjoy mo yung scenery. Ayan
di ba? Ang ganda ng ano, mga pine trees. Habang binabaybay ang kahabaan ng Halsema Highway. This is known as the Halsema Highway or Baguio Bontoc. Ayan. La Trinidad. Ayan. Baguio La Trinidad Bontoc Road. Ayan. Yan o. Enjoy the view. Oh my God. Tublay, Benguet. Bokod, Bontoc. Yan. Yan kami galing ni Bebek sa Bokod. Yan. Yan, dito daan. Papuntang ano yun, papuntang New Highest Point. Ayan, doon sa may Tinok Ifugao. Ayan, dyan kami dumaan nun. I mean, doon kami galing dati nun. Ayan na, may nangangagat na uling lamig. Yun, beautiful. Grabe. Puro pine trees. Ito. Ayan guys, ang pangit ko na. Mukha nang ewan yung buhok ko. So nag-stop over tayo dito sa Masters Fuel Station, Cap 30 Top Dock Atok. Cap 30 Top Dock Atok, Benguet. So stop over muna, pagod na ako. So soft drinks break, tubig break. Okay, after nito diretso na kami dun sa ano, sa second highest point ulit. Direct na yung araw pero nangangagat pa rin yung lamig. Iba talaga klima dito sa ano, dito papunta dito sa ato. Grabe. Sa pagkakamali mo may kalalagyan ka eh. Diba? Hindi ako magsasawa. Ito na yata yun. Ano yun eh? Ito na, yung Cap Tunnel. Ito na, Cap Tunnel. I can see it from here. Wala mag-overtake sa akin. I want this moment. Pagdating sa Cap Tunnel, shout out. Pwede sumigaw sa Cap Tunnel. Ayan o, Halsema Cap Tunnel. Halsema Highway Cap Tunnel. Here we go. Ayan yun o, parang may bubong. Yan, bawal yung mataas. Ayan, pwede sumigaw. Woohoo! Whoa! Ganda, diba? Mamaya picture tayo dyan sa tunnel na yan. Dito, hinto tayo mamaya. Balik. Yes, I have my moment. Cap Tunnel. Ayan, almost done na tayo sa ano, sa town proper. 4 kilometers more. Alright, we just arrived here in the gymnasium here in Atok, Benguet. Ano. So magbabayad tayo ng tourism fee, environmental tourism fee. So puntahan natin doon. Tara. So right now we are arriving. Ito na, we have arrived here at the highest point. Ito yung old highest point, no? Yan. Dito tayo banda pumarada sa kabila. Pero mag-selfie tayo mamaya dyan. Ang dami na naman sasakyan.
scary. The old highest point highway system. Ang parada. Yung may kainan niya sa taas eh. Hindi nga tayo. Diba? Yeah, so we're back in the old highest point. Ayan, so right now nandito kami sa Highest Point Cafe and Restaurant. Highest Point Cafe and Restaurant. So dito kami kakain ng lunch. Order ako ng papahitan tsaka bulalo. Ayan, tagisa kami. Medyo bad trip ako kasi yung Northern Blossom ay sarado daw ngayon. Yung linggo. Ewan ko kung bakit sinasara nila yung tourist destination ng linggo. Yung turista sigurong pumupunta dito pang Monday to Friday. Ito na yung bulalo. Thank you, kuya. Wow! Kapapaitan to. Pahingin na lang kami tubig. Sige. So yan, kain muna. So ayan guys, ano, we call this the former highest point. Ayan siya. Etong ano na to, etong marker na to dati nandito yan sa may Rotary na yan. Mga tinanggal na dyan, nilipat dito sa taas. Dito sa kinainan namin, ito masarap ang pagkain dito sa Highest Point Cafe and Restaurant. Oh grabe, ang sarap ng pagkain, ang sarap ng papaitan, the best. Pakain bulalo. Ayan, so considering ito nung una a busy highway dito sa tuktok ng bundok. Ayan, kaya tinaguri ang Highest Point noon. Ano kasi nga on our past video, itong nakaraan nating vlog, doon naman sa new highest point sa Tinok Ifugao naman yun kasi mas mataas yun. Although this is busier, ano, mas maraming dumadaan ng mga sasakyan dito, mga trucks and everything. So this is actually a very busy highway, and this is 7,400 feet above sea level dito sa Katubo, Atok, Benguet. Ayan, maraming mga riders sa kabila. Of course, sama rin tayo riders. I don't know how I will enjoy myself here because although nakarating na ako dati dito, kaya lang yung target kong puntahan hindi ko yata mapupuntahan. So we will see na lang later ano kung paano mangyayari dito sa journey natin, ano. So for now, ayun, this is the old highest point at Katubo, Atok, Benguet. Ayan, dala ko ng motor, si ano na naman, si Honda Beat. Honda Beat lang sa Kalam. Sige, later na lang, no, pagpunta natin ng Baguio. So ito, no, pabalik na kami ng Baguio. And ayun, I'm a little bit frustrated because every Sunday ay hindi pala open ang Northern Blossom. Wala lang. Ang hindi ko lang kasi maintindihan bakit Sunday nila isasara. Ito nga yung panahon na wala lang, sa akin lang my opinion. Ito yung panahon nating mga turista, mga turista, ako, para makagala, makapunta sa mga ganitong lugar. Tapos ganun ang aabutan mo. Wala lang, just so frustrating on my part. Wala naman akong magawa. Kailangan naman sipahin ko yung gate, pumasok doon at mag picture doon. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya no choice ako but to go back na sa go back sa Baguio City. And balik na naman tayo dito sa half tunnel. Take natin to. Pangit, nakaarang na gulay sa half tunnel. Yun. Ano, sisigaw pa ba ako dito? Sa half tunnel?
Ewan. Up tunnel. Ayun yung sigaw ko. Ayan. Still beautiful. A few moments later. Okay, so ayun, nandito na kami sa room ni Mrs. dito sa loob ng teacher's camp dito sa Baguio City. Ayan, nandun yung room sa ilalim, sa baba. Then yung reception area, yung seminar, yung training area, tsaka yung kainan, yung mess hall, nandun pa sa taas. So bahala siya maglakad araw-araw, no? Hinihintay ko na lang yung bihisan niya. So magbibihis si Mrs. Yung ginamit niya pang travel ngayon, iuuwi ko na lang din. Ayan yung motor. Ay, sa likod. Ayan. And then approximately 10 hours na biyahe. So mag-i-start ako ng 4 PM ngayon dito. So hopefully by 2 ng madaling araw, or before that at least, kung magiging mabilis ang pacing ko, makarating tayo kaagad sa Binyan, no? Nakakapagod din. So the real ride begins tonight. Yeah, hintayin ko lang makabihi si Mrs. Yan, ito yung room. Yung baga hinatid ko lang siya sa seminar ngayon. Official driver. Ayan. Nag-aasikaso pa ng papeles, mga ililist ng pangalan and everything. So ayun. And mamaya na lang pag ako'y lalarga na. Ano, siguro mga around it's already 4 o'clock eh. Siguro mga 4:10 or 4:15. Yan, kayang-kaya yan. Okay, see you later guys. Alright everyone, eto na ako. So I am alone now. Nandun na si Mrs. Iniwan ko na. Yes, iniwan ko na sa sa teacher's camp. Yan. And ito, ang biyahe ko na ngayon pauwi. So this is gonna be a long ride again. Yan. Yun, pakakaliwa na tayo, no? So this is already the Cannon Road. Yan, bigayan lang. Okay. Here we are, Cannon Road. So this is gonna be around 34 kilometers. Yeah. Video natin hanggang sa Lion's Head. Yeah. Dito tayo dumaan kaninang umaga, dito tayo. Basically. Dito tayo dumaan kanina. Because ano naman nating lahat na Cannon Road is the fastest way here to Baguio. Tayo sa mga lubak. Ayan, mga taga Maynila, magaling mag counterflow. Hindi takot mag counterflow. Haba ng traffic. Tapos sa Lion's Head lang ito. Yun, hindi ko talaga maiwasan, huminto pa rin ako para mag-picture dito sa Lion's Head, Baguio City. Yan. Although hindi ko pa na-experience tumungtong dyan sa may ano na yan. Sana na lang siguro pagkasama ko na lang yung mga anak ko. Yan, at buong family kami dyan. Yan, gagawin namin yan. Bye bye. Ito na, traffic na uli. At ito ang ating dinadaanan. Ayan ang mga landslide na dulot ng mga ulan noon. Ayan, ituting naaagnas ang bundok. Grabe. Magandang ito siguro ngayon na may liwanag pa, no? Lalo dito sa Cannon Road. Kasi mamaya hindi na tayo makakapag-vlog ng matindi niyan dahil gabi na, no? Wala na kayo makikita. At saka ayan, pakita ko rin tong beauty nitong Cannon Road. Beauty and disaster. Ayan. Ganda.
na yung ginaanan natin kanina dyan sa taas. Yeah, no. Ingat lang tayo, baka overshoot tayo. Pass one at a time. Sino na? Sige. 5 tons lang kasi ang limit. No, okay. Dangerous. Yo. Hindi tayo mag-cashe. Baba pa. Alright. Ayan. Rough road sa Cannon Road. Ayan ha. Para sa mga gustong dumaan dito, no? Ito yung magiging sitwasyon ninyo pag kayo ay dumaan ng Cannon Road. Siguraduhin nyo malakas ang loob nyo. At kailangan skillful kang driver. Hindi pwedeng ano-ano ka dito. Eng ka dito. Yan. So yun, I survive another day in Cannon Road. Yun. Sino yung traffic? Yung kahaba. Nakita nyo na ba ang sunset sa Cannon Road? Ito siya. Wow! Yan ang sunset sa Cannon Road. Diba? Oop! Humihinto. Kaya humihinto kasi ayaw mabasa. May tumutulong tubig eh. Sunset sa Cannon Road. Ayan. Nag-gloves na rin ako at medyo mabilisan ang takbuhan natin ngayon eh. Iba na yung safe, diba? Ayun, nag-stop over ako saglit dito sa Cannon Road kasi hindi ko na marinig yung mga nangyayari. Dahil yung acclimatization ng pressure sa altitude ay medyo may kahirapan. So dito tayo huminto sa may itong sa malaking na yan. Wala doon yan. Ito maganda. Para siyang parang malaking ewan. Ramdam or what. So anyway, tuloy na tayo. Grabe. O, diba? Bye-bye, Benguet Province. Welcome to La Union. Wow. I-display ang kagandahan para may customer. Hindi ako gutom. Oh, putang ina oh. Tado. Sorry for the bad words. Dapat andun kami kanina eh. Dahaya eh. Hindi mo na kami nakapag-picture dyan. Meron na kaya pang post mamaya sa ating my day. Yan. That's it. Alis na tayo dito sa lalawigan ng La Union. Going back to Siton, Pangasinan. Ito yung tulay kanina. Saka po ba sa ilan tulay ngayon ng umaga. Nakainis. Ayan ang mga namiss ko. Yung arko ng La Union. At yung arko ng Benguet. Ayan naman. Tayo sama ko na.
dire-diretso na tayo sa ating biyahe. O, para hindi na ako masyadong maistorbo. O, mamaya na lang ako magbablog kung meron bang parating uli na ano, o ano man. Ayun, hello. 7:22 PM. Exact. Papasok ko lang sa Tarlac City. Yan. Mabilis natin. Ayun, hello. Gandang gabi. Magandang gabi na. Alright. Eto na. Tayo ay palabas na ng Pampanga. Ayan ang Arco. Yay. Oh, palabak. Palabak. Yan. Yan. At ngayon ay nandito na tayo sa Bulacan. Yehey! Konti na lang ito. Ilang mga bayan na lang sa Bulacan. Napagdasin natin yung Malolos. Yan. Hanggang sa makarating tayo ng Metro Manila. Yan. Konti na lang to. We're almost home. Medyo pangit nga lang ang kalsada. Sige. Let's go. Yes. Yes. Laridel na. Liligo na tayo. Erdan with Malolos. Woohoo! Oh yeah. Ayan na yung Argo. Kunti na lang. Woohoo! Lapit na to. Ligo na tayo dito. Oh yeah. Oops, baka. Oh, diba? Nag-usap pa sila. There it is. MMDA. You're now entering Valenzuela City. Yay! NCR! Woohoo! Grabe. Ay. Malapit na ako. Yun ang ibig sabihin nun. Ilang ano na lang to, 1 hour more or less. Depende sa magiging traffic sa EDSA. Kasi pag matraffic pa rin sa EDSA, hindi na yun. Doon tayo natagal. So yun, monumento na. Yay. Then after na, oh, EDSA. Going to EDSA. There we go. Sana naman hindi na traffic masyado dito. Hey guys, guess what? It's 12:19 and we are here in Alabang, Muntinlupa. Yeah. Konti-konti na lang. After this, homebound at home, ano na tayo? Home sweet home na tayo. Fresh from Baguio City. Muntinlupa, Alabang, Muntinlupa. Yan. Sige. Alright everyone. So ayun, I am already here in, saan ako? Dito sa Adelina. So malapit na ito sa amin, ano. And ayun, hindi man ganun ka-successful, ang importante nakauwi tayo ng buhay. In one piece. At makakapagpahinga pa tayo. Kasi medyo maaga-aga pa. Ano pa lang, almost 1 o'clock pa lang ng gabi. Ano, anong madaling araw. Makapagpahinga pa tayo kasi may pasok tayo bukas, ano. So yun lamang, ano. I will be seeing you once again on to my next adventure. Remember always, as Prof. M's Adventure say, life is an adventure and adventure is life.
Okay, bye bye guys.